Eto po, pag-usapan natin itong, tatay, mga minamahal ni Joel Villanueva na ini-issue ngayon ng mga DDS na itong tatay daw ay nakatanggap ng maleta. Kumbaga maleta gods daw itong tatay tawag dito, itong tatay ni Joel Villanueva, anong pangalan nitong tatay niya? Itong si Congressman, si Back Party List Representative Eddie Villanueva. Biglang naging biglang naging maleta boys na, no? Siguro sa susunod na script ng 18 Marines, bear with me guys, feeling ko sa susunod na script ng 18 Marines, yung tatay ni Joel Villanueva ay kasama na sa nakatanggap ng maleta. Meron pa yun eh, for the 2014 ba yon yung susunod na next batch, 'di ba, na magsasalita? Kasi yun yung yung ini-issue ng mga DDS, kaya kalilipat Joel Villanueva para hindi matuloy yung 14 na tao na magsasalita din against sa corruption ng Marcos administration. 'Di ba? Kasi may 18 Marines tapos may 14 boys. So yung 4 na yon, yung 14 na yon, yung 14 na yon, hindi natin sure, baka i-include nila yung pangalan ni Eddie Sibak Partilis Villanueva, yung tatay ni Joel Villanueva. Hindi lang natin sure, baka i-involve nila, 'di ba, yung pangalan ng tatay sa 14 na tao na next batch, 'di ba? Next season na magsasalita na nakatanggap ng maleta din itong tatay ni Joel Villanueva. Kasi grabe silang makapag-destabilize. Sa totoo lang mga minamahal, grabe ang destabilization ng mga DDS sa mga kinikilala nilang magiging kaaway nila. Ganon sila kasama. Sa totoo lang, which is nakakaiyak, nakakalungkot, dahil pagkakampi nila, todo yung suporta, kapag medyo ayaw na sa kanilang prinsipyo, talagang nirarato-rato nila ng kung ano-ano mang issue, which is hindi naman dapat. 'Di ba mga minamahal? Ngayon, eto pag-usapan natin, kasi nagsalita nga yung tatay. Dito muna tayo sa tatay, mga minamahal. Kasi 'di ba sa special session sinabi ni Joel Villanueva na a-attend siya sa special session. So, kapag a-attend si Joel Villanueva sa special session, meron ng ibig sabihin nun. Baka kumpleto na ang 13 na hinihingi. Mga minamahal, nito nga pong si Win Gatchalian, baka kompleto na yung 13, hindi na 12 kundi 13 na malaking sampal dito nga po kay Cayetano. Ngayon, itong tatay kasi ni Joel Villanueva nagsalita. Wait lang iano muna natin yung sinabi ng tatay. Ang sabi ng tatay, ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Magdesisyon ka, hindi kung ano yung gusto mo, hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika. Sundin mo kung ano yung gusto mo, gusto ng Diyos sa buhay mo, at yun ang dapat manaig. Totoo naman, actually yung advice ng kanyang tatay, totoo naman, makatotohanan nga naman, di ba mga minamahal? Sundin mo yung puso mo, huwag kang magpadikta, huwag mong hayaan na i-pressure ka nila. Kung ano yung nakakapat, yun yung sundin mo. Ngayon kasi, ang pinapalabas ng mga DDS, kaya daw lilipat para daw ma-save yung tatay sa issue ng flood control. Kasi yung Sibak daw, malaki daw yung flood control niyan. So ngayon, ini-issue nila na malaki yung issue ng tatay sa flood control. Meron kang issue sa malversation, sa plunder. So para ma-acquit ka, yung usapan daw is kailangan lumipat ka sa Gatchalian Block para yung magiging kaso mo is bailable na lang. Parang ganun. Parang may nilulutong script ang mga DDS. For me naman, walang ganun. Kahit pa si Joel Villanueva ay lumipat dito sa Gatchalian Block, dapat pa din naman siyang managot. Managot siya kung ano yung dapat niyang sagutin sa mga kaso niya. Sa plunder man yan, malversation man yan, managot. Si Joel Villanueva. Total, may ninakaw siya, may issue siyang bilyon-bilyon. Managot siya, hindi siya pwedeng tumakas sa batas. Pero dahil nga tama yung kanyang gagawin, matatawag natin na may balls. May balls itong si Joel Villanueva, mga minamahal. Dito nga po sa pagharap niya
para nga po, hindi naman linisin ang kanyang pangalan, para nga po sa ikabubuti ng taong bayan. Kasi at the end of the day, ang inisip pa rin ni Joel Villanueva is yung kapakanan ng mamamayang Pilipino, hindi yung kapakanan niya bilang senador. Kasi alam naman natin, wag na tayong mag-sugarcoat, may issue si Joel Villanueva sa plunder, sa malversation, sa graft, and corruption. Ngayon, kung yun daw yung dahilan, kasi yun yung sinasabi nila banat bay, yun daw yung dahilan kung bakit si Joel Villanueva ililipat para daw ma-acquit siya sa kaso. Like, paano ma-acquit? Sa paanong paraan? 'Di ba mga minamahal? Sabi ko, no matter what, kung ano yung mangyari, lumipat man siya sa Gatchalian Block, dyan man siya sa Cayetano Block, ang may pagnanakaw, ang may kasalanan managot, walang dapat takasan. Managot ang dapat managot. Ganun lang kasimple yun. Hindi po pwede na lumipat ka dito sa minority, acquitted ka na. Walang ganun. Talagang isisigaw ko yan araw-araw. Pero yung paglipat mo, ngayon kasi very important, timely and relevant yung issue ngayon. Kung lilipat ka, malaking saludo yung ibibigay namin sa'yo, Senator Joel Villanueva. Dahil mas inuna mo yung trabaho kaysa yung mag-away-away sa Senado. At tama din naman na pakinggan mo yan, si Alan Peter Cayetano na instead na mag-away-away, magtrabaho na lang tayo. Kasi supposedly, yan naman talaga yung dapat. As a public servant, supposedly, you are a public servant, you need to work for the country, for the Filipino people. Diba? Yun naman talaga yung totoo, mga minamahal. Hindi po pwede yung what do you call this, na kung saan ka nakapusta, doon ka lang. Huwag kang sumugal sa ganon, Joel Villanueva. Di ba, Eric de la Cruz, huwag kang pumusta sa ganon. Bad yun. Oo. Unahin mo ang intensyon, unahin mo ang interest ng mamamayang Pilipino kasi iniluklok ka nga dyan. Kung ano man yung ini-issue ng mga DDS sa tatay mo, hayaan mo. Hayaan mo kung ano ini-issue ng mga DDS dyan sa tatay mo. Ang mahalaga, gawin mo yung way mo. Ang mahalaga, gampanan mo yung part mo. Ang mahalaga, naging tao ka sa mamamayang Pilipino, nagpakita ka, you show up in the difficult times and in the difficult moment. And kahit pa mayroon kang, ibahin na lang natin, tagalin mo na natin yung issue niya sa pagnanakaw. By this time, dahil nga timely and relevant, sinasaluduhan ka namin. Dahil yan yung nararapat. Diba na, eto, kahit may kaso ako, mas pinili ko dito kung pumusta sa kabila, para lang sa interes ng mamamayang Pilipino. Kaya sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa Joel Villanueva, hahangaan ka ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon, eto, bukod pa dyan, madami na din ang sumuporta kay Joel Villanueva. Kasi even itong si Lacson meron nang sinabi na si Lacson, coming na dito kay Lacson nananawagan siya kay Cayetano na huwag manggulo kung sakaling merong darating na special session. Parang ganito sa madaling sabi, oy putragisan ka, ang gulo mo, matilok ka talagang punyeta ka. Sa sobrang tilok mo, huwag ka na lang umattend kung merong special session kasi manggugulo ka lang. May lilipat, mayroong rego doon. Oo, matatanggal ka na. Huwag ka nang manggulo. Stop ka na dyan, young Sheldon. Magtigil ka na dyan. Oo, kasi hanggang dyan na lang yung pwesto mo. Hindi ka na makakalagpas. Hindi ka na makakabilang bakod. Wala ka nang ganon. Kung baga sa madaling sabi, tama ka na. May tama ka na. Tama na yung ilusyon mo. Huwag ka nang dumalo. Kung baga si Ping na yung nagsabi, puta gisang, huwag ka nang dumalo, walang ganon. Hindi ka na nila para iluklok pa dahil lahat sa'yo galit na. Ganon Iba talaga si Ping Lacson, mga minamahal, no? So, panoodin natin to. Panoodin